Hello mga kabady, welcome back again to my channel. For today's vlog mga kabady, ay feature ko sa inyo ang pangland preparation sa pagtanim ng talong. O yan mga kabady, ito yung talong natin na itatanim no. Tatanim natin ito mamaya. Ang variety nito mga kabady ay Calyx to F1 sa East West Seed mga kabady. So medyo naninilaw na ito mga kabady kasi nag 1 month na to at hindi pa na-transplant. So, ganyan ang mangyari mga kabady. So, nandito nga pala tayo mga kabady sa farm ni Kid-Os, Boss Kid-O. Yan, ating kaibigan mga kabady. So, tingnan natin kung ano ang ginawa niya sa mga pagland, anong ginawa niya sa land preparation mga kabady. So, ito mga kabady, pinlat niya at saka nilagyan ng plastic mulch. Gaya nito mga kabady, oh. So, maganda kapag ay merong plastic molds ang iyong mga kabady para hindi madaling matubuan ng mga damo. So, yan mga kabady, oh. Ang ganda nito mga kabady. So, nandun yung kanilang mga crew, no? Yung mga tauhan, no? Nandun sila. So, ganito nga pala yan mga kabady sa hindi pa lagyan ng plastic molds. So, una mga kabady ay dapat itong araro mga kabady. Gamit niya itong kalabaw. So, yan mga kabady, itong kalabaw mga kabady ay napakaganda ito para mag-araro mga kabady para makultivate yung lupa. At doon ay kung makultivate yung lupa mga kabady, yung ugat niya madaling makapenetrate doon sa ilalim. So, maganda yung kanyang tubo. So, yan mga kabady, yung lalim ng daro niya mga kabady, oh. So, don't worry mga kabady, nakita niyo malaki yung mga limpaw niya, yung mga lupa na nagbugon. So, ang gagawin niyan mga kabady, before niyan i-plant mga kabady, i-cultivate muna yan. So, maghintay tayo niyan ng mga kung uminit na mga kabady at matuyon talaga yung yung ganyan lupa before natin i-cultivate para siyang parang buhangin mga kabady. At napakadali lang yung i-plat. So, yan mga kabady, no? Ang first na ginawa natin. So, napaka-importante talaga ng kalabaw mga kabady. Kahit sa maggulay tayo, hindi lang sa pagpapalay, ay napakalagay nitong kalabaw. Kasi ito talaga yung ating kagapay. So, kung meron kayong kalabaw mga kabady, ay yan, turuan nyo kung paano mag-araro. Madali lang man yan mga kabady. Ituro sa kalabaw. So, yan talaga yung trabaho ng ating kalabaw. Farmer's best friend mga kabady. So, yan mga kabady, no? Nararo niyan mga kabady hanggang maano yan mga kabady. At pagkatapos niyan, sabi ko kanina, maghintay tayo ng init. Kapag uminit na talaga at matuyo na yan, saka natin i-rotivate yung malaking tractor mga kabady para madugmok yung lupa. So, yan mga kabady, no? So, nga pala mga kabady, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-click na yung notification bell for more updates sa aking mga videos. At, tsaka po, huwag nyo pong kalimutan din na huwag mag-skip sa aking mga ads. Kasi ito po yung nagpapasahod sa aming mga content creator. Salamat sa inyo mga kabady. Please keep on watching. Masa may tudling yun tudlingon. Kani, ang tudling nila. Pwede, dito tamnan na ha. Oh, kani, pwede na rin ah. Agad tudlingon yung makudar, malutuas. Amo na plat niya silbicol. Malandok na ya. So, yan na mga kabady. So, matapos na yung araruhin mga kabady at saka i-plat, ay lagyan na ito ng plastic molds. So, itong plastic molds mga kabady, ito yung nagsisilbing kanyang para hindi kapag lumipas ng mga buwan,
So hindi ito matubuan ng mga damo kasi hindi makapenetrate yung sunlight, so hindi makatubo yung mga damo dito. So yan, binutasan na yan mga kabady para dito ilagay, itanim yung mga talong na kanina natin pinakita nga pinunla mga kabady. At ilagyan pa ito ng abono. Sagol ito mga kabady, may halong urea para may green effect sa sa tanim. So yan mga kabady. So napaganda nitong idea niya. Ito yun, no? So mga 10 kilo ito mga kabady, kasya na ito sa ito lahat. Nasa 1,600 plus na puno ng talong itong mga siguro mga kabady. Kapag naglagay kayo ng fertilizer mga kabady, ay huwag niyong damihan. So konti lang mga kabady, pang ganyan lang siguro. So yan yung ating amo, Boss Kid O. So siya yung may-ari dito mga kabady. So yan mga kabady, ganyan yung ginagawa namin para mabutas yung plastic molds. So may yung pinagamitan na lata. So may gamit kami ng panggatong at sinunog. So minute yung lata diyan mga kabady at napakadali lang yang ibutas sa mga plastic molds. So ang distansya niyan mga kabady ay mga 2 dangkal. So duha ka dangaw mga kabady. Wala lang isang ruler siguro yan. Basta ganyan lang. Ang aming, so yung iba mga kabady, nakita namin sa ibang nagtatalong ay sa bawat plat ng plastic molds, 2 yung tinanim. So magdalawa yung buho niya. So hindi namin ginaya yon kasi kapag ay medyo walang space yung talong, yung tanim nyo, ang tendency diyan kapag ay lumaki na, yung ugat niya sa ilalim ay magkasalubong. So pangit 'yon. At kapag yung maka-apekto talaga 'yon sa bunga. So dapat mga kabady, meron talaga konting spacing lang para hindi siya stress. So penetrate siya sa lupa at makakuha ng sapat na nutrients na kinakailangan niya para sa mga bunga nito. So yan mga kabady, tinabunan ito ng lupa muna kasi nga para mahalo ito at saka diligan ito mga kabady para yung fertilizer ay matunaw. So mainit yan mga kabady kapag i-direct mong tanim yung talong mo, ay mamatay talaga yan mga kabady. So dapat ay ihalo mo na yan sa lupa at saka diligan. So yan yung kanyang sikreto daw nito mga kabady sa basal. So sa pa ito mga kabady, sa palay mga kabady, basal. So sa talong basal, ito siguro yung basal niya mga kabady. Lagyan ng abono. So maganda naman ito mga kabady, maglagay ka ng abono sa transplant para makabawi siya mga kabady. Kasi nga mas stress yung tanim mo, i-transplant mas stress talaga yun kasi kinuha mo siya sa kanyang lupa na inanon siya at i-transplant. So maganda na meron siyang pagkukunan ng mga nutrients din. So ayan mga kabady, ayan. So konti lang yung nilagay, hindi naman gaano kadami mga kabady. So yun mga kabady, stay tuned pa rin mga kabady. Please keep on watching to my vlog. So don't forget mga kabady to subscribe and please don't skip po sa mga ads na nagpop up. So salamat. Tag-iya worker, mga hanas. Okay ni ang kamugiswayan lagi pag-garden kung kita ba makita o salapi sa maong tag-init. Nya. Gani maaman at imong market ani boss. Di ka wadag market. Tagnan ka bayar ani. Tao? Sino ka bayar ani? Presyo basin diha ta maipit sa presyo. Batira. Way nalugi sa taong ang makalugi sa taong kanara sa kihog dito. Bitaw. Sa nakita nimo hanas kayo ang atong abuno. Anad kayo siya sa maong kuan. Ngaro karawa, ganag to pa ba? Ba jud. Wait, sa gidao ba tayo? Sa gadag insinso. Lawas ni Kristo. Yan ay paningkamutan ng human tanong mga lawa. Ganyan ka ano?
Adi siguro ni human. Oh, noon pod og Dali ra na magtanong. pila ra po pag Ladyo ka po ni Pax. Ha? Ano po ni? Sure ba? Ano? Up, ay sakit. Up. Ana. Yan. mga usa ka ruler. Nga di makadangaw. Lagi, ha? Andong dangaw Pax. Ano na di ay? Buka na. Oh. Kita ni mo, sir. Up, lapas. Up, ana. Dala mi taga sukdan na ni. Gama. Ang kandang ni kahoy ba ana ra. Hindi magkuan. Mata-mata hara. Wala estimate og kuan ba? Pitik-pitik ka na. Ana po na pitik-pitik. Kana. Mana saktong distansya? Tagduha ka dangaw. Grabe ni maestro no na. Maestro. Nani pregnaw ng andong kuan? Bilar. Budget. Nage. Kalin. Season ani, usang kilo. Mabot ka mga kilo? Sobra. Duha. Duha. Ja, 1,500. Mm. Dag 40 agoan. Kilos taong 400,000. Ay, kasong kido. Di ra. Ha? Sa 40. Usa pa nagharbisan. Binuang na yung mga sa Sa karbisan. 40 pa pero Oh, mahal pa doon. mahal pa jud. Niabot sa Wala mauna yung pagkwenta. Kana mga si panuroy gani nga 40. Sa mo tagato na sa tagbilaran. Katirin ditso. Kani doon noon. Doon ni mawa sa mga 5 kasako kada harvest. Abton sa mga 8, pinakagamay Kada? ng unom. Kude. Nga kada kuan, kada kilo tag 50 to sa una, dako-dako to sa una. Oh, kanang barato siya ragkaw. 40 man siguro. 40. Pero kanang botada 30. Mm. Sa usa ka sako, Pila may break even sa presyo og taong. pinakagamay ng 30. Dahil uban 20 mga class B. Harvest, estimated na ni pinakagamay. Hindi lang po ta mag-expect og Daghan. daghan ka. So, pinakagamay doon yung 5 kasako. So, 200 kilos. 200 kilos, ibutang tag 40 times 40. Adi, ay sa times 2. Kay kaduha man ka mag-harvest sa usang semana. So, 400 kilos every week. Muna siya, i-times ni mo. Butang na 30. 30 pesos Oh, sige. lang. Pinakagamay. Grabe. Lupay ko yung maestra. Kada simana. 12. So, mo sa possible income niya Dagkas to na. sa usa ka semana. Ato yung times 4 kay usa man ka buwan. Wala, 48. Kuan pa ni siya sa kuan, sa maintenance, sa mga maintenance ani nasa mga kaya sa mga so, Kinaminusan na ana. Di na kay limpyo 40 buwan Yay, makindo. Muna pag bumbiro. sa 30 sa 30 Nagpulis. sa 30 Grabe. pesos nga kadang per Di kilo. matabang sa 30 na na. Pwede pa na musaka pa. Asa mo ta 50. Pati dako ang igo god. Grabe. Pero mo lagi nang Wala lagi na yung secret millionaire. Over supply na ning buhol, tabok na to Cebu. maintenance jud taman kay di ma-maintain wa man. Problema ani ni kamayo. Kay dakay pista di ka sumahalin ng taong. Tabang nana lagi si kontak mga So yan yung kwentuhan namin yun mga kabady, no? So isa talaga sa factor ng kapag ang naggulay ka ay yung market. So sabi niya wala daw problema ang market ngayon. So tingnan natin kung mating yung mag-harvest na siya. Tingnan natin kung benta ba yan yung sakto na presyo yung kanyang talong. Kasi nga pagdating ng Mayo mga kabady, itong Mayo talaga yung target nito. Yung nakita ko mumunga ito ng kanyang peak season. Kasi dito sa Bohol mga kabady, yung May ay yung maraming fiesta. So halos araw-araw fiesta dito mga kabady. Yung fiesta mga kabady, ang daming handaan. So nakain lang mostly yung mga tao, karne, baboy. Ayaw nila sa gulay kasi madaming karne. Kada lungsod, pista. So, yan yung karaniwan dito mga kabady, no? So, mahirapan talaga yung mga nagtanim ng gulay na i-market yung gulay nila kapag ay Mayo. So, yan mga kabady. So, kung meron po kayong natutunan, ay please po ay mag-subscribe sa aking YouTube channel. So, sa mga kabady ko dyan na
Yun, mga silent viewers, mag-subscribe na kayo dahil malapit na tayong mag 2,000 subscribers at wag nyo pong skip yung mga ads na nag-pop up sa aking mga videos. So, salamat sa inyong panonood mga kabady. So, stay safe, happy farming. Please, see you in the next video. Bye-bye mga kabady, ingat kayo palagi.